Rosalinda. Sinabi niya. Pero imposible. At ang pinakamasakit, nahihiya akong sabihin yun sa'yo. Kahit na normal lang naman ang bagay na yun. At dahil noon lang naman kami nagkita, wala akong kaalam-alam na magkadugo pala kaming dalawa. Mahirap para sa akin natanggapin ang katotohanan na anak ko pala si Fedra. Si Fedra? Patawarin mo ako. Ngayong alam ko na ang totoo, madali na para sa akin ang mahalin siya. Pero Alfredo... O, Tita Marta, kanina pa kita hinahanap. Hinahanap ka kasi ni Rosalinda. Magpapatulong isuot ang ginawa mong damit para kay baby. Ano ang gagawin mo, senyora? Naiisip mo ba kung anong mangyayari kapag nalaman ni Fernando Jose ang katotohanan? Dahil lahat ng galit at puot na matagal ko nang itinanim sa kanyang puso noon ang wawasak sa anak ng pumatay sa ama niya. Pero si Senyor Alfredo... Wala akong pakialam kay Alfredo dahil mahinang tao siya. Magiging sunod-sunuran ulit yon. Kapag naalaman niyang alam ko na, sobrang matatakot yon. Pero si Fernando Jose, ang anak ko, siya ang totoong gugulatin ko. Dahil wala siyang utang na loob. At iniwan niya lamang ako para sa kanya. Malalaman niya ang totoong pagkatao ng babaeng yon. Tingnan natin kung kakayanin niyang tanggapin ang katotohanan. Ay, saktong-sakto ang ginawa niyong damit para sa kanya. Hindi ka ba pagod, Rosalinda? Hindi po. Sa sobrang saya, wala na akong ibang maramdaman. Ay, sobrang ganda niya. At sa akin lang siya. Akin lang, Tita Marta. Naiintindihan ko na, Tita. Kailangan niyong malayo noon sa nag-iisang anak niyo. Pero may malalim kayong dahilan para gawin yon. Hindi ako papayag na mahiwalay ako sa anak ko kahit na kailan. Tita, kailan po ba nakakakilala ang baby? Medyo matagal pa bago mangyari yon. Sobrang excited na akong buksan niya mga mata niya tumingin sa akin. Ang haba ng tulog niya. Ayos lang po kaya yon? Oo, ayos lang yon. Ibig sabihin malusog siya at komportable ang pakiramdam niya. Kapag hindi makatulog ang baby o madalas umiyak, ibig sabihin may mali. Ay, hindi na ako makapaghintay na tumawa siya. Magsalita, matutong maglakad. Oh, masyado ka naman yatang nagmamadali. Pag itong si baby, nag-umpisa ng maglakad, baka meron na agad siyang kasunod. Ay, kayo naman, tita. Humiga ka na. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Mahal kong anak. Pinakamamahal kong anak. Ay, tita. Bakit mo kinausap si Alfredo? Ayaw mong sabihin ang katotohanan at gusto kong malaman kung ano ang tama. Ngayon alam ko na ang totoo. Gusto kong samantalahin ang sitwasyon. Anong binabalak mo, Fedra? Kunin ang karapatan na dapat sa akin. Alam mo, gusto kong magpasalamat sa'yo sa tatay na binigay mo sa akin. Hindi mo alam ang mga sinasabi Alam mo, Fedra. ko, syempre. Anak ako ni Councilor Alfredo del Castillo. Isa siyang kilala at mayamang tao. At mataas ang estado niya sa mundong gusto kong mapabilang. Manahimik ka, Diyos ko. Huwag kang magsasalita. Bakit ka ba takot? Dahil walang alam sa lahat ang kapatid ni Alfredo. At si Fernando Jose kung sino ako. Malaking gulo kapag nalaman nilang lahat. At kapag ganun ang nangyari, hindi na tuluyang magiging masaya si Rosalinda. Mas importante pa ba ang kaligayahan ni Rosalinda kaysa sa akin? Oh, Fedra, matuto kang umintindi. Alam mo, hindi naman talaga ako interesado na ibinunyag ang mga ginawa mo sa lahat. Wala akong pakialam. Kailangan mo lang akong tulungan kung ayaw mong sabihin ko ang lahat. Fedra, nakikiusap ako. Tatahimik ako! Kung makukuha ko ang lahat ng gusto ko at ang tatay ko makakapagbigay nun. Kaya ngayon, binabalaan kita kaya makinig ka sa akin. Ilapit mo ko sa kanya. Pinapatawag niyo ako, senyora? Sasamahan mo akong lumabas, Berta. Saan naman tayo pupunta? Huwag mo na ang alamin. Basta sumunod ka na lamang. Sasama ka sa akin, sa ayaw mo man o sa gusto. Hindi ko kayang linawin ng mga bagay, Javier.
Malalaman ni Fedra ang lahat at natatakot ako. Pero paano niya nalaman ang tungkol kay Alfredo at sa'yo? Hindi ko alam. Pero nagawa niyang kausapin si Alfredo. Sinabi niyang ako ang mama niya at si Alfredo ang totoong papa niya. Maling hinayaan siyang paniwalaan yon. Anong pwede nating gawin? Paniwalang-paniwala si Alfredo na ganun ang nangyari. Wala tayong magagawa kundi linawin ang lahat, Soledad. Hindi magagalit si Fedra. Masaya siya dahil akala niya makukuha niya ang lahat ng pinangarap niya ngayon. Ambisyosa siya At masaya dahil meron na siya ngayong ama na mayaman. Hindi tulad ko na pobreng musikero. Pero hindi ba dapat lang nakausapin natin si Fedra para maging klaro ang lahat ng ito? Natatakot ako, Javier. Naiinggit si Fedra kay Rosalinda kapag nabigo siya sa gusto niya at nalaman niya na ang totoong anak ni Alfredo ay si Rosalinda. Baka magawa niyang saktan ito. Natatakot ako. Mahal ko. Magandang umaga. Magandang umaga, Tita Marta. Kailan pa kayo nakauwi mula sa ospital? Kanina lang. Si Rosalinda. Natutulog sa kwarto na parang isang baby. Buti at nakapagpahinga na siya ngayon. Sandali. Mama? Oh! Hindi ko inaasahang nandito ka rin. Hindi. Oh, wag mo na akong taguan. Bakit mo ako gustong takasan? Hindi naman kailangan yun. Ikaw pala yan. Oo, hinihintay kitang lumabas ng kwarto para magkausap tayo. Gusto mong makita si Erica? Hindi siya ang dahilan bakit ako napunta, kundi ikaw. At masaya ako dahil nandito ang babae na yan. Dahil interesado rin ako na makita siya. Kilala mo siya? Siyempre, kilala ko. Kilala mo ba kung sino siya? Siya, si Soledad Romero! Rosalinda,